The Ministry of Healing, page 271 says, "In order to have good health, we must have good blood. For the blood is the current of life. It repairs waste and nourishes the body. When supplied with the proper food elements and when cleansed and vitalized by contact with pure air, it carries life and vigor to every part of the system. The more perfect the circulation, the better will this work be accomplished." Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. And if you are a new viewer, like and share nyo na po ang programa po ng Kaalamang Pangkalusugan. At sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo pong kabutihang loob, sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong paggagawad sa amin ng 8 utos ng kalusugan, Ama. At higit po sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil muli po kaming magsasama-samang muli kasama po ng mga manonood at gayon din po kami ni Doc Tam upang pagnilay-nilayan, Panginoon, ang inyo pong mga utos tungkol po sa kalusugan. Basbasan niyo po kami ng banal na Espiritu at tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Ama, na panghawakan ang inyo pong pangako ng kalusugan para po sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Doc, ang ganda ng binasa natin, no? From the Ministry of Healing talaga. Actually, ito yung sentro eh. Ito yung pinaka-pinali na kahalagaan o katibayan na ano yung importansya ng dugo. Kaya nga buti na nga lamang at sa ating modernong kapaligiran ay meron ng tinatawag na kaalaman tungkol dito sa makita kung ano yung kabuuan ng dugo ng tao. Pero maganda yung binanggit ng ating propetisa na ito yung buhay. At meron din palang connection yung pure air sa sirkulasyon o sa tinatawag na functions ng ating mga dugo. Kaya kitang-kita natin na talagang laging binibigyan tayo ng paalala na ito talagang sariwang hangin ay kaakibat kung paano yung dugo ng tao ay magawa niya yung tungkulin niya na maibigay at ma-deliver yung mga requirements ng ating katawan. Salamat, Doc. Alam mo, Doc, nabanggit mo na yung tinatawag na pure air. Dahil sa atin pong mga manonood, abangan niyo po dahil po ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa, in connection sa sinabi ni Doc na pure air, heat exhaustion, no? Kaya sa atin pong mga manonood, katulad po ng atin pong mga kaibigan na nanonood ngayon, sila Miss Virgelina Cubero, si Miss Melly Balcueva at Mark Ibang at kasama po ang kanila pong pamilya, si Janice Peñamante Tuzon, si Pastor Ponch and Ma'am Elms Kudjamat, Miss Gina and Kim Gaspar at gayon din po ang Youth Federation ng Quezon City District 4 ay maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa amin po ngayon pong hapon pong ito. Ngayon, ididiretso na po natin mga kaibigan kasi napakalaking bagay po yung pag sinabi nating heat. Ibig sabihin init and exhaustion talagang talaga to parang nakakapagod eh. Nakakapagod na-overwhelm ka kung ano man yung nangyayari sa paligid mo na teka lang, sandali lang Gladens, masyado yatang mainit at nakakapagod yung init na ito. So ano kaya yung epekto ng heat exhaustion sa atin pong katawan? So sabi po dito sa Healthline noong June 29, 2021, sabi, research suggests that hot weather can lead to health issues for people with diabetes, making you more sensitive to high temperatures and humidity. You may find it harder to keep your blood sugar levels under control and you may be at increased risk for developing heat exhaustion. Grabe, Dok. Ganun pala yun, Dok, no? Kaya pala ibinigay sa atin ng Panginoon yung pure air para at least yung katawan natin magkaroon ng repair at magkaroon ng sapat na hangin talaga para ma-replenish kung ano yung kailangan ng katawan. Saka ang importante dun yung dugo eh. Di ba binanggit nga na depende sa lugar o sa tamang hangin yung function o trabaho ng blood o trabaho ng dugo. Kaya kung titingnan nga natin, talagang naging pangkaraniwang usapan na lang yung nasa dugo lang yan. Kung ano yung senaryo na ginagawa mo sa katawan mo, yun yung magiging kwalidad ng dugo mo.
Kaya ang tanong dito, kung health conscious ka at nagtuturo ka ng prevention, ang unang-unang dapat na mabigyan ng daan ay kung paano magkaroon tayo ng magandang dugo. Di ba? Ang kagandahan naman, kung pangit man ang dugo mo ngayon, habang buhay ka noon, pwede mong pagandahin. Amen. And how do you do that? It means that when you are hearing something in the area of these kinds of education, especially on how to create a quality blood, you must abide and cooperate with the rules of life. And one of the best one na major, masasabi kong pinaka-major to eh. Kasi yung hangin kasi, o yung oxygen, actually, 6 minutes ka lang na wala oxygen, patay ka eh. 40 days ka nga na wag kumain, tubig lang, buhay ka eh. So, ang talagang pagkain natin everyday, na talagang major na major, which include ang brain, ay yung hangin. Ba't ako kakain ng oxidized air? What do you mean by that? Yung oxidized air. Ito yung aircon, pinalamig lang. Kasi nakulob yan eh. Ang tawag dyan, positive ion eh. Hindi negative ion yan. So, ang point ko, alam mo na yung kinakain mo ay hindi naman talaga yun yung design ng Panginoon sa buhay mo. Bakit mo kailangang kainin? Ipilit sa katawan mo? Ang katuwiran ng karamihan ng mga tao, wala akong choice eh. No, I am not gonna buy that. Yung walang choice, meron. Kaya lang ayaw mong i-prioritize. It's a matter of priority. Yeah, kaya ang point ko, for example, natutulog ka, to be honest, naalala ko, naging speaker ako sa NPUZ. It happens na umaga yun. Ginawa ko, doon ako natulog doon sa isang Guest medyo house, kilala, sa hindi. guest room. Nag-hotel kami, overnight. Dahil marami kami. Ang ganda naman talaga, alfombra pa eh. Talaga namang talaga masasabi ko na napakaganda. Siyempre, gusto ko rin naman makatulog din ng maayos. Nung nakita ko na nakalak yung bintana, at talagang aircon yung pumapasok sa dibdib sa ilong ko ng overnight, alam mo bang yung katawan ko kinabukasan matamlay? Kasi alam ko na yung hangin na pumasok sa katawan ko, it's just the same over and over again. It means that they are not getting anything new. The same thing with the normal room. Pag sinara mo yan at walang aircon, umalis ka within few days, pagbalik mo, lagyan mo ng alarm yan, a-alarm yan. It means lack of oxygen. It means oxidized air. Bakit pagpasok mo doon sa loob ng hotel, nakasarado, nakalock yan? Bakit hindi mo maramdaman yung amoy ng oxidized air? Pinalamig nila. Kaya papasok lahat sa katawan mo kung ano man yung oxidized na air na nandun na. Di ba pag uminom ka ng something na inumin na hindi ka nais-nais ang lasa, lagyan mo ng yelo. Maiinom mo. Parang refresher na ulit siya, refreshment na ulit siya. So ngayon, kaya ako, pag natutulog ako sa air condition, hindi ako happy. Guilty ako. Which is, alam mo, Dok, sa totoo lang, ang sarap isipin na gano'n, no? May ganong guilt tayo na nararamdaman kapag alam mo kung ano yung tama. Paano? Hindi naman ako bata, no? I'm not getting younger anymore. And I have to really make sure that anything that I'm gonna do, especially kung ano yung gagawin ko sa katawan ko. Siyempre, ito yung time na kailangan. Be careful ka na. Kung magasakyan, alam mong ang sasakyan mo may edad na. Hindi mo pwedeng basta na lamang na hindi bibigyan ng maintenance yan. Kailangan mo ng tulog ng maaga, kailangan mo ng siesta, kailangan ng walang mamantikang pagkain, kailangan mo ng umiwas na sa maraming mga problema. Kung gusto mong ma-extend ng malayo yung buhay mo, nang abutan mo yung buhay ng mga apo mo. Ang sarap mabuhay ng 80 years old yung naglalaro ka pa. Kaya naman yung iba hindi umaabot ng tamang edad kasi talagang ang tawag dito, bara-bara. Napabayaan nila yung kanilang katawan. Yung bang hindi priority sa kanila, yung regalo na binigay sa kanila. Parang kayamanan din yan eh. Kung gastador ka at hindi ka marunong magmaneho, wala ka naman income, kung gumastos ka, todo-todo, kung ba meron kang konting naipon, bahala na. Darating ang time. Wala nang dudukutin. Ikamamatay mo sa stress yung matanda ka na, wala ka pang pera. Kaya sabi ng tatay ko, yung tumandang mahirap ay isang karangalan. I'm sorry, ang ipinanganak na mahirap ay isang karangalan. Pero yung tumandang mahirap, isang malaking katangahan. Totoo, Dok.
Kasi lahat may choice. Kasi binigyan ka ng time para Magbursigi ka. maglagay ka din ng konting preparasyon. Kaya kung hindi mo napaghandaan yan, ang nangyayari, stress ka. Kaya nangyayari, maagang bumibigay. Kaya pinag-iipunan din man ang kalusugan. Yes, kailangan mag-iimbak tayo, no? Alam naman natin ang hangin, napaka-importante. Tapos sinabi na nga, 1902, get out. Baliktad Di ba? I'm sorry, ganun lang talaga tayo dito. Paalala lang ng gamot sa taong matigas ang ulo. Salamat, Doc. Pag sinabing get out, get out. Hindi pwedeng lilingon ka pa. O pwede pumunta ka rin paminsan-minsan, pero kung doon ka na full-time, delikado yan. Ayan, thank you so much, Doc. At sa atin pong mga manonood, no, kanina yung binasa po natin, galing po dun sa Healthline na talagang, according to research po talaga na yung mga maiinit po pala na mga klima can lead to health issues for people with with diabetes. Bakit daw po? Making you more sensitive to high temperatures and humidity. You may find it harder to keep your blood sugar levels under control and you may be at increased risk for developing heat exhaustion. So grabe, Doc. Doc, ang tanong ko ngayon, ano ba yung mga simptomas nitong dehydration? Actually, syempre, nagkakaroon ka ng tinatawag na, katulad ng binanggit mo nga, nagkakaroon ng sakit sa diabetes. Syempre, hindi ka naman makaka-diabetes. Unang-unang paalala mo, syempre may mga paalala mo na yan bago dumating doon sa pinaka-final incubation ng sakit mo. Katulad ng patig, parang feeling yung bang... Pagod na pagod. Pagising mo sa umaga, gusto mo uling humiga. Tapos yung nag-decrease yung yung pag-ihi mo. Tapos yung parang lagi ka nauuhaw, yung parang bang masakit ang ulo mo. At isang bagay na parang nadadry yung mga labi mo. So, ibig sabihin lang ito na talagang meron tayong tinatawag na sign na kulang tayo dito sa tubig. Gawa nung tinatawag na init. Siyempre, kailangan nating makasiguro. Hindi ba yung radiator? Pag mainit ang temperatura, pag hindi mo chinecheck at hindi mo dinagdagan yung... Kaya pag may kotse ka na, kailangan alam mo yung i-check yung... Ako naging palatuntunan ko yung sabi ko sa mga driver ko, check nyo lagi yung makina bago nyo gamitin. Pag nakita nyo kulang yung tubig, dagdagan nyo. At lagi nyo i-check yung oil. Kasi may mga makinang kumakain ng oil. Pag may edad na, dagdagan nyo lang. Okay. At hindi kayo masusubukan. At ang brake naman, wag naman yung sobrang nipis na igagamitin mo pa. Bago dumating doon, palitan mo na. Okay. At ang gulong naman, pag medyo kalbo na, at medyo numinipis na, palitan mo na. At kung hindi mo kaya mag-maintain, i-give up mo. Bakit? Paano kung ma-aksidente ka? Yes. So, ibig sabihin ng katawan, ito sakyan lang yan. Katawan pa ito. Buti nga ang gulong napapalitan, Dok, pero ang buhay, hindi na. Sa atin pag pong bumigay, mga umiyakan man ng umiyak, ay wala ka na magagawa. Di ba, ang sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung hindi mo ginagawa yung part mo, lalo na, alam mo na mainit yung lugar na tinitiran mo, palibasa, gusto mong gamutin yung init para mapalamig. Ang nangyari, hindi mo ba alam na maraming namamatay na nakakatulog sa aircon? What's the difference? Tell me. Grabe, Dok. Alam mo yung isang bata, pag naiiwan mo sa kotse na nasa loob ng kotse na may aircon, bit namamatay pa rin. Meron namang aircon. So, ibig sabihin, may poison yun. Nasusuffocate yung bata. Nasusuffocate. Bagaman may hangin, malamig. Ayun, ito namang regular na ating nakasanayan, hindi man biglaan, pero meron ding effect yan. Thank you, Doc. At sa atin pong mga manonood, kanina nabanggit ni Doc yung ibang mga signs and symptoms ng ating moderate or yung mga mild na rason kung bakit tayo nagkakaroon ng dehydration. And syempre, meron din tayong tinatawag na severe dehydration, Doc. Ano ba itong mga severe dehydration na symptoms? Ayun, nagkakaroon tayo ng mga excessive thirst. Parang una-unaw, kakaroon tayo ng parang malabo o dark na ihi. Kaya pag nakikita na natin ganun, mag-iingat tayo. Pangalawa, yung mabababa yung blood pressure, na ibig sabihin yan ay talagang kailangan nating umaksyon. Minsan naman, kakaroon tayo ng rapid heart rate. And sa atin pong mga manonood, do you know that type 1 and type 2 diabetics feel the heat more than people who don't have diabetes?
Ibig sabihin, kung meron po pala kayong diabetes ngayon sa ating pong mga manonood, mas naiinitan daw po pala kayo kesa dun sa aming mga tao na wala pong diabetes. Bakit po kaya? According to Centers for Disease Control and Prevention, ang sabi po dyan, number one reason, certain diabetes complications, katulad po ng yung mga nerve problems natin, yung mga oral health problems natin, yung ating mga yung blood pressure natin, ang dami pa pong mga complication, yung kidney problems natin, at such as damage to blood vessels and nerves can affect your sweat glands so your body can't cool as effectively. So, ibig sabihin, imbis na makapag-compensate yung katawan natin na makapag-cool down dahil sa sobrang init ng araw or sa sobrang init ng ating pong klima, ay hindi po nagagawa ng katawan natin yung dapat niyang pinakaginagawa or pinaka-function sa ating pong katawan. That can lead to heat exhaustion and heat stroke, which is a medical emergency. Ano pa po? People with diabetes get dehydrated, meaning, ganito po yan mga kaibigan, lose too much water from their bodies. Ibig sabihin, nauubusan tayo ng pinakatubig na kailangan ng ating pong katawan. So katulad ng sinasabi ni Doc kanina na kapag kunyari konti na lang yung gasolina or pinakalangis ng ating sasakyan, dagdagan natin para hindi po matuyuan. Ano po? And also, not drinking enough liquids can raise your blood sugar. At wag po nating hintayin mga kaibigan na talagang uhaw na po tayo bago po tayo uminom ng tubig. Dahil yun na po yung last stage na kung saan masasabi po natin na talagang andun na yung sobrang uhaw natin at ito talaga yung symptoms na makikita natin na baka mamaya may diabetes na po tayo. And also, some commonly used medicines like diuretics o yung tinatawag po natin na mga anti-hypertensive medications, yung mga pampaihi po natin, can dehydrate us. Or yung atin pong mga magulang na nagtitake po ng kanila pong mga anti-hypertension na mga gamot. And lastly, yung tinatawag po natin na high temperatures can change how your body uses insulin. You may need to test your blood sugar more often and adjust your insulin dose and what you eat and drink. And again, sa atin pong mga kaibigan, always seek for your medical doctor's consultation, okay? Wala po tayong mga prescription dito. Kailangan po natin malaman lagi na magpapa-check up po tayo para malaman po natin kung ano na po yung estado ng ating pong blood sugar, especially kung may nararamdaman na po tayo. So, grabe Doc, ang dami nating natututunan ngayong hapon na ito, no? And also, sa ating pong mga manonood, heat can cause the body's blood vessels to expand. Ibig sabihin po, kapag sobrang init, yung ating pong mga ugat-ugat nagdadilate, lumalaki siya para para hindi, kasi naiinitan po siya. Katulad po tayo, di ba, nagpapaypay po tayo para at least malamigan tayo. Ang nangyayari po sa atin pong mga blood vessels ay nagdadilate po siya para at least mag-cool down, kumbaga mas makapag-supply po siya ng oxygen sa atin pong katawan, which in turn can speed up insulin absorption and potentially lead to hypoglycemia or yung pagbaba po ng atin pong blood sugar. So Doc, grabe. Sobrang Actually, karamihan nga na may mga diabetes, especially yung mga insulin dependent. Pag uminit ang temperatura, lalo na sa gabi, nakatulugan nila. Minsan bumababa yung blood sugar habang natutulog. Kasi naranasan namin yan nung kami nasa Amerika. Na meron kaming pasyente na pagdating ng hating gabi, kahit normal yung blood sugar niya, napakain mo ng konti bago matulog. Siyempre, yun yung pinaka safe na pamamaraan. To see to it that you are going to make it sure na yung kanyang sugar ay nasa tamang range. Ngayon, pag uminit ang temperatura, nakatulugan na mainit ang temperatura, natutulog siya, pinagpapawisan siya, pagdating ng mga middle part of the night, nanginginig sila, talagang pinagpapawisan, at pag chinek mo yung blood sugar, bagsak. Kaya kung di mabibigyan ng immediate na honey or something sweet, that person will die. Yes. Kaya talagang hindi po pwede tayong tawag dito, yung nagpapabaya. And also, alam mo Doc, may nais ako na ibahagi sa atin pong mga manonood, no? At siguro Doc, pwede na kayo na po yung magbahagi sa kanila nitong ibabahagi natin ngayong hapon pong ito sa kanila. Kaya pagka tayo ay merong ganitong mga
pinag-uusapan, ang aking pinaka-partisipasyon dito ay magkaroon tayo ng tinatawag na bukas ng kaisipan, lalo na doon sa may mga COPD o lung condition, chronic obstructive pulmonary disease, o yung may mga heart disease, at yung may mga mental problem. Karamihan kasi ngayon, marami nakakaroon nito eh. Kasi una, yung depression, yung kahirapan ng buhay, lalo na pag wala kang income, tapos wala kang trabaho. Lalo na ngayon na nagka-lockdownan all over the world. Kaya marami yung mga nagpapakamatay. Kaya isang bagay na kailangan talaga nating magkaroon tayo ng bahagi tungkol dito sa ating mundo na ating kinalalagyan. Na maging part tayo ng mga mamamayan na makakarinig ng mensahe na may kinalaman dito sa pangkalusugan. Para in that way, mabigyan sila ng hope at mabigyan ng pagkakataon na maintindihan nila na hindi pa huli. Na meron pa tayong tinatawag na pagkakataon upang yung linya na ating kasalukuyan na tinatahak ay magkaroon ng pagbabago sa pagtahak kung tawagin ay tamang daan patungo sa tamang kalusugan na magbibigay sa atin ng katiwasayan at tunay na kaligayahan na maalala natin na hindi ganun lang kadali ang pinagdaanan ng Panginoon para lang makita natin ang ganda ng kapaligiran na ang Diyos ang nagbigay. Amen. Na yun po yung tanging mithiin ng kalampang kalusugan na yung mga nagdaranas ng mga ganitong uri ng karamdaman, lalo na yung mga buntis. Siyempre, kailangan din nila ng tinatawag na tamang kapaligiran. Umiwas sila rin sa maruruming kapaligiran o polusyon at magkaroon ng tinatawag na motivation na meron kayong tinatawag na ministeryo lalo na sa mga magulang na magiging magulang. Ayun, thank you, Doc. Siyempre, just imagine that kung magkakaanak ka tapos mali yung lugar mo. Iba yung hangin na hinihinga mo. Tapos yung init na hindi mo alam na hindi naman pala maganda sa katawan mo. Samantalang may choice ka. Humanap ka ng lugar na makapagpapalusog sa'yo. Kaya pinagmamalaki ko yung country o yung tinatawag na high elevated area. Kasi yung very neutral ang hangin. Ayun. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, nabanggit mo to sa atin pong mga kaibigan na nanonood na nabuntis po, sa atin pong mga pregnant women. Kasi alam niyo po ba na ito po pala mga high temperatures or yung mga air pollution natin can lead to what? Can lead to low birth weight. Ibig sabihin, magaan yung magiging anak po natin. At hindi lang yun, magiging maaga po yung paglabas ng inyong baby or magiging magkakaroon po kayo ng premature birth. Tawag dito? Ayun, premature birth. Kasi napakahirap, no, Doc, talaga na yung kalikasan natin, nandyan lang siya eh. Kapag inalagaan natin, aalagaan din tayo ng kalikasan katulad ng fresh air, di ba? Kung maayos ang kapaligiran natin, katulad dito, no? Sa totoo lang, Dok, ang sarap lumanghap ng sariwang hangin sa atin pong mga manonood. Kasi alam mo na yun yung magre-repair at makakatulong sa lungs mo, especially ngayon. Kasi syempre, napakadami talaga ngayon na parang umuubo, may sipon, hirap huminga. Pero kapag may fresh air tayo sa atin pong kapaligiran, ay swak na swak po talaga. Hindi po natin hindi po alintana yung kung ano po yung kahirapan, kung ano po yung pagod, yung hirap ng kapaligiran po natin dahil maayos po yung atin pong tinitirhan. At ngayon naman po sa atin pong mga manonood ay nais din po namin na ibahagi sa inyo ang isa talaga na nakakaapekto ng atin pong climate change na tinatawag na talagang in ito ngayon, no, Doc, sa atin pong sa atin pong kapaligiran, sa ating news. Okay. Doc, ano ba itong tinatawag natin na ozone air pollution? Actually, ito na nga yung siyempre, balikan natin yung pinagmulan, yung ozone layer, di ba? Yan ang filtration system na nagsasala ng tinatawag na ultraviolet o yung tinatawag na lason. Since nga na according sa siyensya, sangayon sa kanila, ay merong global warming o yung climate change. Yes. Na umiinit ang temperatura ng Earth. Kaya nagkakaroon ng ups and down. May init na mainit, meron namang sobrang lamig. At pag pinag-usapan natin itong ozone pollutions na ito, ay talagang isang bahagi ito na talagang magre-remind sa atin na talagang kailangan natin i-considera itong mga paalalang ganito. Kaya napakaganda na makakuha tayo ng
tamang ozone. O kung tawagin ay oxygen. Di ba sa kabundukan, makikita mo kulay blue. Kaya pala blue ang bundok, ay gawa ng ozone. Kaya pag nakatira ka doon sa matataas na lugar, nakabundukan, ang tanaw ng mga tao sa malalayo, kulay blue yung kulay ng bundok. But in reality, nakokoberan sila ng oxygen. And they call that negative ion. And there's no pollutions up there. And that's what we are looking for. Na hindi tayo nakatira sa mga lugar na nandun yung concentrations ng pollution. Kaya kung titingnan natin itong epekto nitong ozone air pollutions na ito, ay nagkakaroon tayo ng dehydration kaya nahihirapan tayong huminga. Yun. Kaya talagang ingat talaga tayo kasi ramdam naman natin o na kikita naman natin yung totoong nangyayari. Kailangan lang talaga na harapin natin itong realidad. Hindi po pwede nating i-overlook. Yes. Ibig sabihin na yung bang babaliwalain. Yung bang wala na tayong kaisipan na we must do something. Kasi kailangan talaga natin ng motivation na ganito. Yes. Para makasiguro tayo na hindi na tayo abutin pa nung senaryo na ganun. Totoo, Dok, no? And alam niyo po, yung binabanggit ni Dok na senaryo na ganun, ito po yan, mga kaibigan. Itong tinatawag natin na ozone air pollution, nagtitrigger po siya nung ating pag-ubo. Yung tinatawag natin na paninikip ng dibdib, yung chest pain natin, yung throat irritation natin, yung congestion, yung kunyari sasabihin nyo, parang naninikip yung dibdib ko, parang feeling ko may plema ako, parang may nakabara sa lungs ko or sa ilong ko, hirap akong huminga. Ganun yung feeling po. And also sa atin pong mga manonood, this ozone air pollution can actually worsen bronchitis, kung meron po kayong bronchitis, emphysema, and also asthma. So yung bad ozone also can reduce lung function and inflame the linings of the lungs. Repeated exposure may permanently scar lung tissue. Grabe, Dok, no? Hindi lang pala parang tuberculosis na may mga scarring tayo sa ating pong mga baga, kundi pati rin po pala yung ating normal na paghinga na kapag tayo ay nakalanghap nitong ozone air pollution, lalo na sa syudad, Dok. Yan na talaga. Pag nasa syudad po talaga tayo, kailangan din natin na umakyat sa bundok, magpunta po sa mga probinsya po natin, at doon na siguro tayo manirahan. Ano, Dok? Yun ang pinakamaganda sa lahat. Kaya mahirap yung mag-settle ka eh. Alam mo, pag nag-settle ka sa Kamaynilaan, ang hirap pumalis dyan. Opo. Parang ako nung araw, yung bang nung na-settle na ako sa Los Angeles, California, parang hindi ko kayang umalis eh. Kaya lang, nangyari nga sa akin ay nagkaroon ako ng kaalaman tungkol dito sa mga mangyayari sa huling araw. Kaya talagang hindi ganun kadali ang pagdadaanan. Kailangan talaga ng matibay talaga na desisyon. Kung gusto mo talaga na maabot yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Thank you, Doc. And also, no, sa atin pong mga manonood, with a weakening of the ozone layer shield, yung ine-explain kanina ni Doc na about dun sa ozone layer natin, humans would be more susceptible to what? Skin cancers, to cataracts, yung atin pong mga eye conditions, and impaired immune system. Kasi syempre naman, Dok, di ba? Andyan ang lungs natin, kailangan natin yung baga natin para makahinga tayo ng maayos, para magkaroon tayo ng supply ng oxygen. Kaya sa atin pong mga manonood, no, climate change makes it likely we will experience longer and hotter heat waves. So, nakikita po natin yan, na-experience po natin yan, mga kaibigan. And if you have existing health conditions, take steps now to protect your health. Go to the provinces, uwi po tayo sa mga country, magkaroon tayo ng country living, or talagang doon na talaga tayo, Dok, manirahan, ano, para at least lalo na yung atin pong mga kaibigan na may sakit. Kasi ang dami nagme-message sa atin, Di ba si Enoch nakatira sa country? Tapos pupunta lang sa city para magbigay ng reading materials. Yes. O kaya naman magbigay ng mensahe. And then pagkatapos balik uli. Totoo, Dok, no? And syempre, hindi naman tayo magpapahuli, Dok, kasi syempre, ang oras natin talagang tumatakbo yan. At meron tayong mga kaibigan na pinaghahandaan talaga nila at gusto na talaga, for sure, Dok, yung ating mga manonood, nakaready na naman ang kanilang mga ballpen at mga papel dahil mag-share po kami ngayon ng tip ni Doc. And also, hindi namin kakalimutan itong tinatawag natin na emergency checklist para po sa mga pwedeng, yung kapag nagkaroon po tayo ng possible na dehydration. So, number 1, we need to drink plenty of water, Doc. Diba? Kailangan. How many glasses ba yun, Dok? Actually, pwedeng 8 to 10. Depende sa activities mo. Yun. Kung nag-exercise ka o kaya naman ay
napuyat ka o kaya naman ay may problema ka nga dun sa prostate mo, ihi ka ng ihi. Kailangan medyo normal yung i-match mo yung iinumin mo sa ngayon doon sa pangailangan ng katawan mo. Yun. At saka syempre, itong tinatawag natin, test your blood sugar often. So, kailangan naka-ready lagi dyan yung pang-glucose monitor natin para at least malaman natin kung mababa ba yung pinaka-blood sugar natin. Katulad nga yung experience ng pasyente dati ni Doc, no? Talaga, Doc, nanginginig na, no? Huwag po natin paabutin sa ganun para maiwasan po natin yung mga emergency cases or yung pwede pang maging sanhi ng pagkamatay or pagkawala ng buhay po natin. And also, Doc, itong tinatawag na keep medicines, supplies, and equipment out of heat. Kasi syempre, ang ating pong mga gamot at yung iba po natin mga equipment para po sa ating mga glucose monitor natin ay kailangan iiwas po natin siya sa direct sunlight para at least ma-prevent po yung pagkasira nito, especially sa mga medications natin kasi sensitive po sila sa heat. And also ito pong stay inside your house kapag kunyari po yung sobrang init na po talaga or pwedeng, Dok, alam mo, yung nakita ko to sa lola ko lalo na sa probinsya, pag sobrang init, nagbabasa siya ng bimpo tapos ilalagay niya talaga sa pinakaulo niya para at least parang cool pa din. Wala kasing aircon sa probinsya, Dok? So parang yun yung pinaka pang-refresh niya talaga sa sarili niya. Kaya nakakatuwang isipin yung mga conservative style talaga sa probinsya ay naiiba. Walang technology pero sariwang hangin, masarap, simple ang buhay. Nako, Dok, grabe. Pero for example, nandun ka sa mainit na lugar, pwede kang uminom ng katas ng pipino. Yun. Kasi naku-cool down yung loob ng katawan. At tapos kung talagang wala namang aircon, talagang sobrang init, at may edad ka na, ang ginagawa namin, alam mo yung menthol, yung natural menthol, pag pinahid mo yan, kahit mainit, giginawin ka. Mawala yung init. Aba. Alam mo, Doc, nabanggit mo na yan dahil sa atin pong mga manonood, isa yan sa mga tip namin ni Doc ngayong araw pong ito. At yan po ang mga water-rich food na makakapagbigay po sa atin ng hydration. So, Doc, yung cucumber, yung pipino, ano pa, Doc? Saka yung menthol, yung tinatawag na peppermint or something na pag pinahid mo, gumiginaw yung pakiramdam mo. Ayun, malamig. Lalo na, init sa gabi, hindi ka makatulog. Lagyan mo ng konti yung noo mo, saka yung likod mo, ng konti yung dibdib mo, mapapansin mo, para bang naka-aircon ka kahit walang aircon. Nakakatawa yan, mo rin ang katawan mo. Oo, totoo. Siyempre, kasi para ma-receive ng ng katawan mo. Yung lamig na pinagkakalob sa'yo. Yes. Natural pa. Yun. Walang side effect. At wala pang bayad at dagdag sa kuryente mo, Dok. Wala. Kaya rin yun, kailangan utakan natin . Pero to be honest with you, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi napunta ako ng Saudi Arabia. Napunta ako ng Egypt, Middle East. Iba talaga yung klima ng bansa natin. Grabe. Sobrang init doon. Talagang hindi ko kakayanin. Talagang kitang-kita mo talagang para magliliyab na yung kalsada na dinadaanan mo. Kaya full blast talaga yung air condition doon. At pag lumamig naman, super. Extreme talaga. Extreme ang temperatura. Extreme ang init. At extreme din ang lamig. Kaya ang mga taong nakatira doon, nagiging extreme din. Hindi nga totoo yan. Kaya to be honest, hindi ko naman siya pinagmamalaki. Philippines is one of the best one. Whole year round ang temperatura na pwedeng tumubo ang gulay. Tapos ang dami nating malalamig na lugar sa kabundukan. Totoo, Dok. Libre nga Mamimili ka wala lang ng lugar. Tao Talaga nandun lang tayo sa isang lugar na para bang ang tingin natin yun lang yung lugar para tayo mabuhay. Pero hindi natin alam, mas mahaba ang buhay ng mga taga-probinsya. Okay. Alam mo, Dok, naniniwala ako dyan na mas mahaba ang buhay ng mga taga-probinsya. Kasi alam mo, Dok, ang lola ko bago siya nawala, 91 or 92 years old siya. Isipin mo, Dok, college ako that time. And malakas, nagwawalis pa, naglilinis, nagluluto. Dito nga sa Kamaynilaan, marami kong alam, 40, 50 years old, bigay na Ayun. May mga diabetes na, namamatay na. Kalahati. Yun ang nakakalungkot. Kasi bakit, matataas naman ang pinag-aralan. At may mga masasabi natin talaga na siguro yun yung future na kanilang pinaghahandaan. Pero kung akong tatanungin mo, mas blessed yung mga nakatira sa simpleng lugar. Totoo, Dok. Ako ay prefer yung simple na buhay lang talaga, Dok. Kasi alam mo yun, wala kang iisipin na, nako,
may ganitong problema. Nako, may kukuha ng ganito Kaya nga ko. may re-recommenda kita dahil simple ka, madali kang i-please. Swerte yung papangasawa mo. Nako, mukhang binebenta mo na naman ako. Hindi, kasi ang point dito ay talagang importante yung tinatawag na huwag ka nang masyado pang, alam mo kung minsan yung mga sobrang mangarap. Kung minsan nauubos yung panahon mo eh. Totoo, Dok. Hindi birong mangarap ng todo-todo na alam mong kakainin yung panahon mo. Buti sana kung forever tayo dito. Naranasan ko yun sa buhay ko. Nagpunta ako ng Amerika. 10 taon bago ako nakapagbalik bayad. At nung ako'y na-accomplish ko na yung pangarap ko sa buhay ko, at naisip ko, yun yung tinatawag na kabuuan ng buhay ko, doon naman namatay ang parents ko. Naubos ko yung panahon ko na dapat sana kasama ko yung mga magulang ko. Ayun. Kung pagka minsan, nasa-sacrifice yung interaction mo sa pamilya mo dahil sa tinatawag na pangarap, there's nothing wrong with that. Kaya lang, kung pagka minsan, pag hindi natin binalanse ito, kung pagka minsan, maraming bagay ang mamimiss mo sa buhay mo. Yes, oo. Kaya kita mo mga tago-probinsya, very tight ang relationship ng pamilya. Yes. Kasi hindi nila naiiwanan ang kanilang mga anak. Kasi 8 kami. Ordinaryo lang yung buhay namin. 8 kami. Meron kaming kabukiran. Di ba, may kantang kabukiran, karagatan. Ito yung mga kantang, di ba, may kantang pagmasdan mo ang kalikasan, anong ganda, anong hiwaga, kalawakan, karagatan, kabukiran, ito'y likha ng dakilang pag-ibig niya. Ito yung tinatawag na nature. Palaisipan na tanging si Jesus ang lumalang. Ito yung bagay na sabi ko nga, namimiss ng napakarami mga tao yung relationship ng family. Because of what? Yan tinatawag na pangarap. Totoo, Dok. Lumaki kami na masaya, tight ang aming pamilya. Naranasan ko yung kung paano magkaroon ng kaligayahan ang bawat sambahayan. Lalo-lalo na pag lagi silang magkasama sa araw-araw. Na ngayon, bunga ng modernong kapaligiran, iniiwanan ng ina ang kanilang mga anak. At iniiwanan ng anak ang kanilang mga magulang dahil ang kanilang iniisip ay nasa material ang tunay na kaligayahan. And later on, hindi na may babalikan time. Totoo, Dok. Na mismo, na pinagpalit mo sa modernong kapaligiran. Yes. Alam mo, Dok, naalala ko tuloy, no, sa atin pong mga manonood, hindi ko po alam kung makaka-relate po kayo, pero alam niyo po sa atin pong mga kabataan, no, kasi kami po 3 kami magkakapatid, Dok, and alam mo ba, nag-usap-usap kami without the presence of our parents. Talagang sabi namin, paano kapag hindi tayo nakapag-asawa? Kasi nakikita na namin yung mga nangyayari ngayong huling panahon. Tapos sabi namin, okay lang kasi alam mo yun, Dok, parang sa totoo lang hindi kami naghahanap ng love galing sa iba kasi alam namin na yung love coming from the parents and from God, enough na yun para sa amin. Kaya sabi namin, okay lang kahit hindi makapag-asawa. Pero pag minsan sasabihin nila, naku, sayang naman yung jeans mo, sayang naman yung gano'n, may mga ganun tuksuhan, Pero sobrang nagpapasalamat ako kasi alam niyo po mga kaibigan, katulad nung binabanggit talaga ni Doc na napakahalaga po talaga na bigyan po natin ng pansin at importansya yung oras natin sa pamilya. Kasi hindi po natin alam kung hanggang kailan po natin sila makakasama dahil pinahiram lamang po sila sa atin ng atin pong Panginoon. Kaya alam mo, Dok, ang sarap mabuhay, lalo na kapag kasama ang pamilya. Hindi pinag-uusapan dito yung amount ng pinag-aralan mo, hindi pinag-uusapan yung dami ng pera mo. Ang pinag-uusapan dito, yung panahon na inaksaya mo, na hindi mo maibabalik. Yes. At ang tanong doon, habang may panahon pang konting natitira sa mundong ito, siguro, i-value natin. Lalo-lalo na sa mga kabilisan ng mga katuparan, ng mga hula na nagpapaalala na malapit na dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you so much. And we must be together and be willing to cooperate with Him in this closing hour. And I believe 100% that one of the major work, especially within God's people, is to see to it that we are going to spread the gospel. Yung tinatawag na pabalita. Una, ang pangkalusugan. At kung paano maintindihan nila na ang mundo natin ito ay hindi na magtatagal. Darating ang ating Panginoon
at kanyang babalikan yung kanyang mga anak na ihirangin na naging tapat at tagmahal sa Panginoon. Amen. Thank you, Doc. Alam mo, Doc, no, sa atin po mga manonood, ang ganda ng kwentuhan namin ni Doc, no? At ito na po, ibabahagi na po namin sa inyo yung mga tip po namin na mga water-rich food. Doc, umpisahan natin sa pakwan. Katulad ng pakwa. Kaya nga ang Ayan. tawag ay pak nga eh. Di ba? Pakwa naman. Kasi maganda talaga. Napakataas ng vitamin C niyan. At napakataas din ng mineral content, yung alkalizing material niya. At nagpapaganda pa rin ng sirkulasyon ng dugo. And then yung pampalamig din. Kumbaga sa meron tayong natural coolant Yun. ng makukuha doon sa watermelon. Okay. Ito pa, Doc, yung shinare mo kanina na cucumber, yung pipino natin. Actually, yung cucumber, hindi lang naman nagpapalamig ng loob ng katawan yan eh. Actually, maganda rin yan sa, kunyari, ikaw may eye bag. Idikit mo, mag-slice ka, idikit mo rito. Within an hour, tanggalin mo. Makikita mo na natutulungan yung dryness ng eye bag mo. Tapos ang iba dyan, ginagawa, ginujuice yan, ini-spray. Siyempre, for example, gumamit ka ng astringent, yung natural astringent, yung tinatawag na kalamansi. Kasi ang kalamansi, natural astringent yan. Kung ayaw nyo ng pure, dagdagan nyo ng konting tubig, mga 10%, 90% ng kalamansi. Yan yung pinanglilinis ng kutis. And at the same time, meron siyang whitening effect. Na hindi siya nagki-create ng damaging. And then right after of using that kind of material, then you'll follow with the cucumber. You spray it overnight and then sleep well. And then you will see early in the morning, tingnan yung mukha nyo, yung pa rin. Pero ang maganda rito, fresh. Yun. Yun yung point natin dito. Ayan, gusto ko yung ganun, Doc. Ito pa, Doc, no, sa atin pong mga manonood, itong mga green leafy vegetables natin, katulad po ng lettuce. Ayan, actually, kaya nga, natin. to be honest with you, lahat naman ng green family or tinatawag na nutrients, especially sa mga green, actually, ito yung nagpapalamig ng dugo eh. Pag sinabi nating dugo, ibig sabihin, hindi ka hot, blooded. Ibig sabihin, yung hindi ka basta-basta nagagalit. Kaya kitang-kita natin, karamihan natin yung mga tupa na yan, kita mo, mga damo lang kinakain, pero ang babait nila. Kaya pag mainit ang katawan, lalo na, mainit na yung temperatura, kakain ka pa ng flesh food, paano na mangyari, atake ang abutin mo sa puso? Pero for example, ang kinakain mo ay tama, ganitong uri ng mga pagkain yung kinakain mo, kahit medyo mainit ang temperatura, may laban yung katawan mo. It means, meron kang kakayanan para, pero huwag mo namang abusuhin. Kailangan mo rin mas maganda, kumuha ka na ng magandang lugar na hindi yung pahihirapan mo yung katawan mo. Yes, ayan. Thank you, Doc. At ito pa, Doc, yung sa ibang mga prutas natin, katulad ng strawberries. Baka naman, Doc, kaya to kasama dito dahil, galing ng Baguio. Pero ang strawberries natin, kuminsan, layo pati eh. Oo nga. Bakit naman? Marami naman. May cantaloupe naman. Yun, May yung mga ating local mga naman melon. tayong dalandan. Pero mag-ingat tayo sa mga walang buto. Yes, nakalagay naman sa Genesis 1:29 may buto eh. Kaya pag kumain ka ng walang buto, mag-iisip ka. Kaya pag bumibili Sa ako kaya to galing? kaya pag bumibili ako ng mga oranges at walang buto, tinanayin ko, seedless, sinasabi ko, gusto ko po yung may buto. Kaya pumupunta ako sa local. Yun. Kaya ang sarap talaga mabuhay, no, Doc? Kasi alam na natin, no, sa atin pong mga manonood kung ano yung dapat at hindi natin dapat kainin. And syempre, Pero ang tanong, mahirap bang isipin tong napakasimpleng bagay na kung ayaw mong ma-dehydrate at ayaw mong mainitan, pumunta ka sa lugar na hindi mainit. totoo, mahirap Doc. ba? Hindi. Hindi. O for example, alam mo na ang dugo, ang pinakamahalagang parte ng ating katawan, na ito ay magagampanan niya ang kanyang katungkulan kung meron kang fresh air. Ang tanong, mahirap bang kumuha ng fresh air? Hindi, Doc. Hindi rin. Oh. O bakit poproblemahin natin to? Ngayon, for example, ayaw mo. Dahil hindi maganda yung lugar na tinitiran mo, kasalanan to. It is really a sin. Knowing that, di ba may binanggit nga sa James, na yung bagay na mabuti na hindi mo ginawa, kasalanan. At isang bagay na masama na ginawa mo, kasalanan. So, ibig sabihin, parehas lang ang kategorya niyan. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, ito yung problema ng karamihan eh.
Kailangan ang isang kasalanan, bago mapatawad yan, kailangan kilalanin mo muna ang kasalanan. Yes. At matapos mong makilalang ito'y kasalanan, hihingi mo ng tawad yan. Tama. At matapos mong mahingi ng tawad yan, kailangan mong tanggapin yung katotohanan. Alam mong mabuti ang fresh air. Yes. Ang tanong, meron bang humihingi ng tawad na, Lord, patawarin mo po ako kasi ang tinitiran ko po hindi fresh air. Napakahabang taon na po ako nakatira dito, Panginoon. Dok, ang hirap naman nun. Dapat gumawa ka ng, gawin mo yung part mo. Sa tingin mo ba kaya? Pero hindi ka nahihingi ng tawad. Bakit? Normal na sa'yo yun. Yun ang masakit. Yun ang masakit. Meron bang nananalangin na humingi ng tawad dahil yung hangin na hinihinga niya ay hindi fresh air? Ang karaniwang hinihingi ng tawad general. But in reality, sa puso niya, hindi siya guilty. Alam mo, pag guilty ka, hindi ka makatulog. Totoo yun, Dok. Kung nagawa mo man, nag-iisip ka kung paano mo matanggal mo sa buhay mo. Anyway, pasensya na. Pinag-usapan natin kasi dito kalusugan. Yes. Hindi para patamaan tong mga nakatira sa kamay nilaan. Yes. Totoo, At kung Dok. sakali naman kayo tamaan, panahon na para tayo ay magbagong buhay. Yes. Bakit? Ang tanong, pag nagkasakit ba tayo, meron ba libreng hospital? Wala. Lahat may bayad, Dok. Kailangan talaga, total, maluwang naman yung kabundukan natin dito sa bansa natin. Bakit hindi natin puntahan? Yes, ayun. Ang mumura kaya ng mga lupa sa kabundukan. Meron akong alam. Taga Hope Channel. Nakakuha ng murang-murang lupa sa kabundukan. Di ba ikaw yun? Bakit? Nakakuha siya ng ganung kamurang lupa. Bakit kung kaya niya, kaya rin nino? Kaya nating lahat? Kaya nating lahat. Yun. Ayan. Thank you so much, Doc. At syempre, Doc, bibigyan lang po natin ng pansin yung atin pong isang sender kasi alam niyo po, napakabilis po talaga ng oras natin, mga kaibigan. Kaya ito pong si Lynn Cards Gadayan Dayo ay nagtatanong siya, Doc, ito sa ating Q&A. Doc, ang problema ko po ay falling hair. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Sana po ay matulungan niyo po ako. Siyempre, pagka naglulugas ng buhok mo, siyempre, pag-aralan mo rin mabuti, baka kulang ka sa vitamin D, kulang ka sa iodine, kulang ka rin sa mga B vitamins, tapos kulang ka rin sa tulog, puyat, tapos stress, kasi part din yan. Saka baka yung pinaliligo mo, mataas ang chlorine. Pangalawa, yung shampoo ginagamit mo, ay hindi rin mataas yung chemical material niya. Yes. So maraming pinanggagalingan ng pagkalugas ng buhok. Pero ang importante rito ay buhay ka pa, pwede pang mabalik yan. Naranasan ko rin ang malugasan ng buhok. Yun. Okay. At least, di ba, Doc, na nakaka-relate ka? Alam ba nung hininto ko yung shampoo? I'm sorry ha. Sige, Doc, go. Nung hininto ko yung shampoo, tapos yung ginamit ko yung kalamansi lang, hindi na naglugas ang buhok ko. Ayun, ang ganda. Alam mo, Doc, nabanggit mo yan. Tinry ko talaga yan, mga kaibigan. Totoo po. Lalago buhok nyo. Ito, wala tayong rito. Marami nang gumawa nito na napayuhan ko. Ihinto nyo ang mga shampoo may chemical. Ang totoong, pag sinabing 100% natural, pwede mong kainin yan. Ayun. Pag sinabing natural na sabon, pwedeng kainin yan. Ang tanong, pag naliligo ka at gumamit ka ng sabon, pwede nyo bang kainin? Hindi, Doc. So, ibig sabihin, hindi natural. Huwag mong gamitin. Ayun. Kaya merong mga natural na sabon tayo magagamit. Iyan ang good news sa ating mga viewers. Amen. At sa susunod na mga episode natin, ituturo natin ano yung natural na sabon na pwede natin kainin. Yun ang maganda doon. No? Sa atin, antabayanan niyo po yan. Sa atin Siyempre, po, mga pinag-uusapan manonood. natin dito, kalusugan eh. Kaya nga ako, anything na ipapasok ko sa katawan ko, kahit yung ipapahid ko sa balat ko, or anything na ipaliligo ko, hindi ka maniniwala. Yung tubig na pinanggagalingan ng tubig ko, 500 feet ang lalim. Oh. Bukod sa 500 feet, nilagyan ko pa ng carbon filter at ng pre-filter. Para pag deliver sa faucet ko, walang makakapasok na tinatawag na chemical sa balat ko. Kakita mo naman ng balat ko, kahit medyo may edad na. Hindi naman halata. Bakit? Ang katuwiran ko sa sarili ko, ayokong naranasan ko na yan nung araw. Talagang ligo lang ng ligo, pero yung amoy nung pinaliligo mo, hindi amoy tubig. Amoy gamot. Yung iba naman, gustong-gusto yun dahil pumuputi daw. Paano? Merong tinatawag na chemical. Yes.
na pinapuputi yung kulay, pasensya na. Kaya kung maliligo din lang tayo, maligo tayo ng totoong tubig. Kumbaga sa fresh air, totoong hangin. At pag maliligo ka, totoong tubig. Kaya nga 8 laws of health. Pure water. Pag sinabing pure, may halo ba? Wala. Dapat puro. Puro. Eh saan nakukuha itong hindi puro? Kaya importante, sa probinsya, uso-uso din yung may sariling tubig na nanggagaling sa bukal. Yan ang totoong walang halo. Yun. Yung tipong pwede mo na ring inumin. Yun ang tinatawag na benepisyo at pagkakaiba. Kaya nga mga viewers natin, it's time to be awake and be able to grab the opportunity while we are still alive. Ayun. And be able to gain back the quality of life. Amen. And that's what this Kaalaman Pangkalusugan all about. That we are encouraging each and every one of you while we still have time to make it sure that we are going to make a final decision, especially in this closing hour, to enjoy nature and at the same time to build and to develop yung tinatawag na brain o yung mind para mairegalo natin sa Panginoon yung pagbabalik ng kapurihan dahil siya ang nagkaloob ng ating kalusugan. Amen. Thank you so much, Doc. Grabe no, sa atin pong mga manonood ay sobra po kami nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay sa Kaalamang Pangkalusugan. Kaya goodbye dehydration. Ayun, totoo yun, Goodbye Doc. init. Yes. At iwasan po natin dahil nalaman po natin no, ang dami po palang pwede nating gawing mga mga refreshments natin no sa katulad po nung yung mga greens natin, 'di ba? Mag-blender lang tayo, lagyan lang natin ng konting tubig para at least 'di ba? Parang yun na yung pinakaano natin, juice natin, lalo na yung pinya natin, Dok. Ang sarap ihalo sa kahit ano. Hindi ko sa ina-advertise o pinagmamalaki ang Antipolo. Itong Antipolo, napakaraming mga kakaibang klima, lalo na sa upper, sa kabundukan, lalamig. Na hindi pwedeng ikumpara sa baba. Laguna, ang daming magagandang lugar dyan. Grabe. Mga bakanting-bakante. Rizal, talagang masasabi na hindi tayo lugi. Napaka-blessed tayo mga Pilipino. It's just a matter of choice. Pagpunta tayo ng Kamindanawan, napakarami rin mga lugar dyan na napakalalamig na lugar na hindi naman kailangan nating magsiksikan. Yes. Kaya nga gusto ko itong programa ni Senator Bongo na ibalik sa probinsya. Aba, kung ang mga tayo babalik probinsya, lulusog. Yes. Baka hindi na kailangan ng bakuna. Pag nasa probinsya, bakit? Kasi meron ka ng pampataas ng immune system mo. Kaya lang naman nakakasakit ang tao, paano tayo lulusog sa isang lugar na mainit? Polluted pa. Ayan. Thank you so much, Doc. Pero ang pinagtataka ko, bakit kung alin pa yung lugar na mainit at yung lugar na polluted, na maraming taong nagkakasakit, yun pa rin yung pinipili ng mga ng mga tao. Iniiwanan nila yung kayamanan nila na napakaganda sa probinsya. Yes. At nagpupunta rito sa konting barya. And then pag nag-hospital, na, may ibebenta pa yung kayamanan sa probinsya. Bunga ng karamdaman na nakuha nila sa lugar na bagong tinitira nila. Yes. Totoo yun, Doc. Hindi ba napakasakit, Kuya Eddie? Totoo, Doc. Napakasakit talaga noon. Napakasakit. Hindi lang sa katawan natin, kundi sa atin pong bulsa din, sa atin pong mga manonood. Iniwanan mo yung kayamanan mo na minana mo sa mga magulang mo. Pumunta ka sa kamay nilaan para hanapin yung tinatawag na kaginawahan at tunay na buhay. And at the end, karamdaman ang naging kapalit. At ang nangyari, hindi mo nakuha ang tinatawag na regalo ng Panginoon, na tinatawag na kalusugan. Na ang kalusugan, dapat nating bantayan at lahat tayo ay magkaisa na bumalik tayo sa pamantayan na regalo ng batas ng pangkalusugan. Amen. Thank you so much, Doc. At sa atin pong mga manonood sa hapon pong ito ay muli na naman po kaming magpapaalam. Ngunit, syempre, hindi po natin kakalimutan ang mga prayer requests, ang mga suggested topic na isinend niyo po sa amin ay babalik at babalikan po natin yan upang pag-usapan po natin muli. At sa atin pong mga manonood, nawa po ay may natutunan po kayo sa hapon pong ito tungkol po sa dehydration, tungkol po sa heat exhaustion. Kaya mag-ingat-ingat po tayo and let us stay hydrated always, everyday, whatever we are doing. So, this afternoon, shall we pray para po doon sa atin pong mga manonood na nag-send po ng kanila pong mga prayer requests. Let's pray. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat,
lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong pagbibigay ng gabay at pag-iingat po sa bawat isa po sa amin ngayon, especially po sa mga manonood, Panginoon, ng kaalamang pangkalusugan. Dalangin po namin, Ama, na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay magpalakasan sa pananampalataya at magtapikan po kami, Ama, upang magkaroon po kami ng malusog na pangangatawan at magtulungan po kami, Panginoon, upang kami pong lahat ay makapagbigay po ng pahayag sa bawat isa po sa amin, lalong-lalo na po sa mga kaibigan po namin na nangangailangan po ng tulong, na magkaroon din po sila, Ama, ng malusog na pangangatawan. At gayon din po, Ama, dalangin po namin lahat ng mga manonood at ng mga nag-send po ng kanila pong mga prayer request na hindi po nabanggit, ay dalangin po namin ang kagalingan, dalangin po namin ang pasasalamat sa lahat po ng mga Thanksgiving, and gayon din po, Ama, lubos po namin inilalapit ang amin pong mga sarili sa inyo upang kami, Panginoon, ay makitaan din, Panginoon, ng pagiging masigasig na pagsunod sa inyo pong 8 utos ng kalusugan. Salamat po, Ama, sa inyong pagpapala, salamat po sa inyong pag-iingat, at patuloy niyo pong basbasan ang bawat isa po sa amin ng banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay makasalubong din, Panginoon, sa inyong pangalawang pagdating. Dahil yun po, Ama, ay aming hiling at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Doc. At gayon din po sa ating pong mga manonood, ay lubos po ang amin pong pasasalamat sa inyo sa hapon pong ito. At ngayon po ay nais po naming iwanan sa inyo ang nakasulat po sa The Ministry of Healing, page 237. In health and in sickness, pure water is one of heaven's choicest blessings. Its proper use promotes health. It is the beverage which God provided to quench the thirst of animals and man. Drunk freely, it helps to supply the necessities of the system and assists nature to resist disease. Muli po ay subaybayan niyo po kaming muli at samahan niyo po kami 4:00 po ng hapon tuwing Sabado po dito po sa Hope Channel North Philippines. Muli po, ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Tamateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.